Pagkwentuhan nga natin itong si Attorney Reginald Tunggol. Bakit Tunggol? Kasi narinig ko, tinanong siya nung sa isang interview sa kanya ng media, tinanong siya, paano po ba namin ipopronounce yung apelyido mo, attorney? Tungol o Tunggol? Sabi niya, Tunggol. Yung parang Monggol. O yun, kaya, sorry, hindi pala Tungol, Tunggol. O ngayon, ang pangalan nito ni Attorney Tunggol, Reginald, Attorney Reginald Tunggol. Ito ang tinalaga ni Chis Escudero, unang Senado na spokesperson. Ito ang spokesperson ng Senado pagdating sa impeachment. Yan. Bilang impeachment court, ito ang magsasalita para sa Senado, si Tunggol. Okay naman yan. Siyempre, maganda naman na mayroon ng tagapagsalita ang Senado. At least hindi na laging si Chis Escudero ang nakikita natin. Sukang-suka ng mga tao kay Chis Escudero. At least kapag may makikita kang abogado na magsasalita sa ngalan ng impeachment court, spokesman ng impeachment court. Kaya lang, itong si Tunggol, tinanong ng media, ano po bang masasabi nyo na kayo daw po ay parang nag-aabogado kay Sara Duterte? Ang mga sinasabi nyo raw, para kayong umaabogado kay Duterte, kay Sara. Ang sabi ni Atty. Tunggol, Reginald Tunggol denies lawyering for Sara Duterte. Sa interview sa kanya ng media at diyan sa programa na yan, binalita sa Inquirer, dininay ni Tunggol. Sabi ni Tunggol, hindi naman ako nag-aabogado para kay Sara Duterte. Sabi ni Tunggol, inaano ko lang naman, pinapaliwanag ko lang yung ginagawa ng Senado. Spokesperson ako ng Senado, kaya kung ano ang ginagawa ng Senado, yun, pinapaliwanag ko. O kaya hindi naman ako dahil abogado ako ni Sara. Ayan. Anong masasabi nyo dyan mga kabunyog, mga kababayan? Ako ang masasabi ko, kahit anong deny mo, Tunggol, na hindi ka nag-aabogado kay Sara, ang problema kasi, ang mga lumalabas sa bibig mo, ang mga ginagawa mo, talagang nag-aabogado ka kay Sara, kaya wala talaga sa iyong maniniwala. Anumang sabihin mo, anumang kadidinay mo, sabihin mong hindi ako nag-aabogado kay Sara, yung ginagawa mo at mga sinasabi mo ay nag-aabogado ka kay Sara. So paano mo ngayon mapapaniwala ang tao na hindi ka nga nag-aabogado kay Sara? Yung mga lumalabas sa bibig mo, yung mga actuations mo, ay nag-aabogado ka kay Sara. Yan ang problema. Alam mo Panyero, dapat sana dahil nga sirang-sira na ang reputasyon ng Senado. Si Chis Escudero ang yabang-yabang. Sirang-sira na. Aburido na si Chis Escudero, bakit daw parang hindi maganda ang mga reaksyon sa kanya at sa Senado? Di dapat sana ikaw, Atty. Tunggol, dapat sana ikaw na yung pumupuno. Dahil nga nasisira na ang imahe ng Senado, nasisira na ang imahe ng Senado dahil kay Escudero, dahil kila Bato, dahil kila Amy Marcos, kay Padilla. Yun ang dahilan Dapat sana ikaw na Tunggol, gumagawa ka na ng paraan na mapaayos naman yung imahe ng Senado. Ay ang problema, pareho ka rin ni Chis Escudero, pareho ka rin ni Bato, pareho ka rin ni Amy Marcos, pareho ka rin ni Cayetano kaya anong inaasahan mo? Di siyempre ang iisipin sa iyo ng tao ay isa rin pala ito Hindi mo naman kailangang kontrahin si Chis. Kasi presidente yan ng Senado. Hindi mo naman kailangang kontrahin si Bato, sila Amy. Pero kailangan ang mga sinasabi mo, yung medyo halimbawa, sasabihin mo, yan pong mga ginagawa nila Senador Bato, sarili po nilang desisyon yan. Pero hindi po yan ibig sabihin na yan po ang gusto ng impeachment court. Si Senador Bato de la Rosa po ay hindi po ang impeachment court. Anumang sinasabi ni Senador Bato, ni Senador Amy Marcos, ni Senador Padilla, yan po ay pananaw nila. Hindi po yan pananaw ng impeachment court. Ganun sana. Diba? Sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan, hindi niya naman sisira, hindi niya naman ipapahiya si Bato. Pero sasabihin niya na ang sinasabi ni Senador Bato ay opinion niya.
Ang sinasabi ni Senador Padilla, opinion niya. Pero hindi yan opinion ng impeachment court. O, di ba? Ganun sana. Pagka ganon, medyo ano parang neutral ka pa. Neutral ka pa tunggol. Ang nangyayari, hindi ka neutral eh. Pinagtatanggol mo si Bato. Pinagtatanggol mo si Padilla. O, dapat ang ginagawa mo, sabihin mo na ang Senado ay binubuo ng iba-ibang mga senador. May kanya-kanyang pananaw. Anuman ang pananaw ni Bato, ni Bongo, ni Padilla, ni Aimee, pananaw nila yan. Hindi yan pananaw ng Senado or bilang impeachment court. Ay, ikaw yung nagtatanggol kay Bato eh. Ikaw yung nagtatanggol kila Aimee Marcos eh. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Tapos naghihinanakit ang boss mo, si Escudero, bakit daw naman negative ang mga reactions ng publiko sa kanya at sa Senado? Ay natural, kagagawan nyo yan eh. Tapos ngayon, idinideny ni Atty. Tonggol, hindi siya nag-aabogado kay Sara. O, alam nyo kung ano yon? Saan nagmumula yung impression na nag-aabogado siya kay Sara? Sabi ni Atty. Tonggol, doon sa prosecutors ng Kamara, dapat sana hindi ninyo dininay yung pag-serve sa inyo ng kopya ng entry of appearance ng mga abogado ni VP Sara Duterte. Dapat nung pumunta doon, yung may dala ng kopya ng entry of appearance ng mga abogado ng Vice President, sana tinanggap na ng mga prosecutors. Kasi sa hindi nila pagtanggap, lalo nilang dinidelay. Lalo din nilang dinidelay ang trial. Yun yung palang ano na to eh. medyo alanganin na yung ganong statement niya. Ang isa pang sinabi nito, ang sabi pa ni Atty. Tonggol, ang sabi ni Atty. Tonggol, ay ano yan eh, sa tingin ko magmo-motion to dismiss. Sa tingin ko ang kampo ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, yung kanyang mga lawyers ay magpa-file ng motion to dismiss. Inaasahan na natin 'yan. Bakit kailangan niya ang magsabi niyan? Bakit kailangan niya siyang magsabi niyan? 'Di ba? Dapat neutral ka. Bakit ka magsasabi niyan? Ikaw pa yung nagsasabi kung anong gagawin ng defense. Nauuna ka pa sa defense. Bawas-bawasan mo kasi ang mga komentaryo mo na nakakasira ng imahe ng Senado. Kung gusto mong igalang ang impeachment court, kung gusto mong igalang ka rin, huwag mong gayahin si Senate President Chis Escudero. Diba? Ang nangyayari dito, sirang-sira ang Senado. Sira si Chis Escudero. Pating ikaw, Atty. Tonggol, sa halip na medyo makatulong ka, na medyo mapagandang imahe ng Senado, isa ka pa sa nagpapasira nito. Di ba? Imagine niyo yan mga kabunyog sabi nito ni Atty. Tonggol. Dapat kasi yung prosecution, yung House, nang pumunta doon yung representative ng na may dala nung entry of appearance ng mga abogado ng defense, dapat tinanggap na nila yon. Ay hindi nila tinanggap eh. Di ang mangyayari niyan, madidelay na naman ang trial. At kukomentaryo ng ganun. Impeachment court ka, magkukomentaryo ka ng ganun. Abogado ka talaga ni Sara niyan. Di ba? Di ba? Yun na naman. Nung tinanong siya, anong masasabi niyo po doon sa final ng mga abogado ni VP Sara na ad cotilam. Sabi ni Tonggol, ako, sa tingin ko magpa-file sila ng motion to dismiss. Ako, inaasahan ko na yan. Ang susunod na hakbang ng abogado ni VP Sara Duterte, magpa-file sila ng motion to dismiss. Ikaw ang tagapagsalita ng impeachment court, ikaw pang nagsasabi niya. Alam niyo mga kabunyog, si Bato de la Rosa, Senator Judge, siya pa ang nagmo-motion ng motion to dismiss. Doon mali na yon. Bakit naman ikaw ang magmo-motion yan? Motion to dismiss. Senator Judge ka. Ito naman, spokesperson ng impeachment court, si Atty. Tonggol. Pero siya yung nagkukomentaryo kontra sa prosecution. Kinokomentaryuhan niya yung prosecution eh. Sinasabi niya, ay dapat kasi sa prosecution, tinanggap yung na yon, hindi nila dinina yon. Dapat rinisib na nila yon.
Bakit ka magkokomentaryo ng gano'n, Attorney Tunggol? Korte ka, nagkokomentaryo ka ng negative sa prosecution. Dapat hindi ka gano'n. Tapos sabi ni Tunggol, ang nakikita ko magpa-file ng motion to dismiss ang defense, yung kampo ni VP Sara Duterte. Inaasahan ko na. Ano ka ba? Tagapagsalita ka ng kampo ni Sara Duterte. Kaya ka na lang nakukomentaryuhan ni Attorney Bukoy yung tagapagsalita ng prosecution Ha? Yun, si Attorney Bukoy, normal yon ang sasabihin nun, pabor, ang sasabihin ni Attorney Bukoy kontra kay Sara kasi prosecutor yun Prosecution yun. Ikaw naman, Tunggol, hindi ka tagapagsalita ng kampo ni Sara. Impeachment court ka. Hindi ka dapat kalaban ni Tunggol ay ni Bukoy. Tama ka, Davis Dorofor. Hindi asal ng isang lawyer ang gawain ni Tunggol. Attorney Tunggol, hindi ka tagapagsalita. Dapat tagapagsalita ka ng impeachment court. Ito, impeachment court. Tapos dito, defense. Ito prosecution. Ang tagapagsalita ang tagasapagsalita ng prosecution si Bukoy. Attorney Bukoy. Tapos ikaw naman, korte. Yung kampo ni Sara Duterte, magdi-designate din yan ng spokesperson nila. So, ibig sabihin, dapat ikaw, hindi ka spokesperson ng defense. Spokesperson ka ng impeachment court. Kung ano man ang sasabihin mo, hindi para kila Sara Duterte. Hindi para kay Sara Duterte. O ngayon, dinideny mo na hindi ka naglo-lawyering for Sara Duterte. Wala Ang mga lumalabas sa bibig mo, paglo-lawyer kay Sara Duterte. Ang mga actuations mo, paglo-lawyer kay Sara Duterte. Di ba? Dapat hindi ka ganun. Imagine niyo yan. Ang Senate President mo, pabor na kay Sara Duterte. Si Bato de la Rosa, Senator Judge, pabor na kay Sara Duterte. Ikaw na spokesperson, pabor pa kay Sara Duterte. Ano nang mangyayari? Wala nang respeto sa inyo. Wala nang respeto sa inyo ang mamamayang Pilipino. O ngayon, naghihinanakit kayo. Ang boss mong si Chis Escudero, naghihinanakit. Sabi ni Chis, bakit naman lagi na lang ninyo kaming nakikita na parang mali ang ginagawa namin? Gumawa kayo ng tama. Gumawa kayo ng maganda. Hindi magiging negative ang tingin sa inyo. Di ba? Si Attorney Bukoy, natural yon, tagapagsalita yun ng prosecution. Kaya asahan mo ang sasabihin nun kontra kay Sara Duterte. Normal sa kanya yon. Ikaw hindi Hindi ka naman dapat kampi kay Sara Duterte. Kasi impeachment court ka. Di ba? Impeachment court ka. O bakit ang mga sinasabi mo pabor kay Sara Duterte? Parang ikaw na yung tagapagsalita ni Sara Duterte. Yung sabihin mo, dapat kasi sa prosecution tinanggap nila yung entry of appearance. Bakit naman kasi dininay nila yon? Anong pakialam mo dun kung dininay yun? Huwag ka nang magkomentaryo. Di ba? At saka, huwag kang magsasabi na, naniniwala ako, sa tingin ko magpa-file ng motion to dismiss ang kampo ni VP Sara Duterte. Di ba? Napanood nyo ba yon? Yan ang problema sa iyo, Attorney Tunggol. Wag mong gayahin si Chis Escudero, wag mong gayahin si Bato de la Rosa, maiba ka naman. Ipagtanggol mo ang impeachment court. Gawin mong kagalang-galang ang impeachment court. At kung gusto mong maging kagalang-galang ang impeachment court, wag kang mag-lawyer kay Sara Duterte. Ngayon, dinideny mo, hindi naman daw siya naglo-lawyering kay Sara Duterte. Ay, kita mo na hindi. Kita mo na hindi. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Si Attorney Bukoy, natural, kay Sara yon. Ay kasi prosecution yun. Pero ikaw, hindi ka naman prosecution, hindi ka rin defense, court ka. Impeachment court ang rene-represent mo. Mga kabunyog, mga kababayan? Hindi, sa totoo lang, napanood ko kasi ang interview sa kanya dyan. Tinanong siya, kayo po, anong masasabi niyo po? Naglo-lawyering daw po kayo kay VP Sara. Sabi ni Attorney Tunggol, hindi ako naglo-lawyering kay VP Sara. Di ba? Kaya lang, alam naman natin ang mga pinagsasabi niya nitong nakaraang mga araw.
Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ako ano yan eh, dapat dito, ang gagawin kasi ni Sara Duterte diyan, mag-a-assign din yan ng spokesperson. Galing dun sa kanyang legal team, magkakaroon dun ng tagapagsalita niya. Yun ang spokesperson ng defense. Si ano naman, prosecution, ang spokesperson si Bukoy. Itong si Tunggol, court. Kaya dapat neutral siya eh, impartial. Ay ang ginagawa, hindi. Ang mga komentaryo niya, pabor kay Sara Duterte. Tapos ngayon, i-deny niyang hindi. Jesus, narinig na namin ang mga interview mo. Pareho ka rin kay Chis, pa-cute eh. Pa-cute. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Dapat ano yun? Kung ayaw mong isipin na naglo-lawyering ka kay Sara, ingatan mo ang mga sasabihin mo. Ingatan mo ang mga lumalabas sa bibig mo. Ipakita mo naman na impartial ka. Ipakita mo naman na neutral ka. Ano ka eh? Spokesperson ka ng impeachment court na impartial at neutral. Ang ginagawa mo, hindi. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi naman ako naglo-lawyering for Sara Duterte. Sino namang maniniwala sa iyo? Nakikita ang mga ginagawa mo at mga sinasabi mo eh, di ba? Yan. Anyway, ano na ako? Ginutom ako dito mga kabunyog kay Tunggol. Sige, antabayan, ano natin, abangan natin ang mga susunod pang gagawin nito at sasabihin. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.